Ito po, it's been 212 days na magkakasama po kayo halos araw-araw. Hindi po ba tayo nagsasama sa isa't isa? Pero kung hindi naman, of course, syempre, ano po yung thoughts natin after all of this? I'm sure it's overwhelming. It is super overwhelming. We're down to our last 5 shows for the year. Buong taon, ito na yung ginawa namin talaga almost every weekend. Meron kaming show na ginagawa kundi abroad dito sa Pilipinas. So, pinagkagandahan namin ni Casey na ang dami nangyari. And pati ito, isa sa mga nangyari. Ang dami nangyari this year, pero si Direk, ayaw niya muna pag-usapan. Nasisipunks na siya ngayon pa lang. So, yeah, ikaw, ano reaction mo doon? Tinatawa-tawa ko na lang sa totoong buhay, pero nasasipangs na din ako. Kasi syempre, kahit na nag-start lang kami mag-show ng Feb, yung brainstorming, yung pagbuo ng show started last year pa eh. So, literal na parang buong taon halos magkakamukha na nga po kami, magkakapalit-palit na kami ng mukha. So, ngayon pa lang na pag pinag-uusapan namin na 5 shows to go before the end of the tour this year, parang nakakasipunks na. Yun. But overall, I'm personally just really grateful that I get to do this with you and the entire team of SNM. So, Sa akin wala kang choice eh. Well, sabi nga ni Casey, di ba, like last year, parang hindi namin expect talaga na ganito yung mangyayari sa sarili nating mundo. Na talagang yung message pa sa akin ni DJ after yung Araneta. After nung Araneta Coliseum na ngayon, na parang sabi ko, parang grabe, may miss ko kasi 3 days natin ginawa yung sarili nating mundo sa Araneta. May miss ko to. Sabi niya, huwag ka magalala direct, ililibutin pa natin ang mundo. So talagang literal nangyari talaga siya. And nakakasipangs kasi I'm just so grateful na first tour ko, na mag-direct ako ng tour, sila yung kasama ko, sila Ate Cynthia, the whole team. Grabe yung hirap ng tour kasi talagang like sobrang konti lang namin and we have to do so many things. Diba? Kailangan mag-multitask, natuto ako mag-lighting director, natuto ako mag-ganito, to give that experience to our kababayans, lalo na sa Amerika. And I'm just so grateful na sila Keith, sila TJ, yung mga stars talaga nung show ay walang ere. Yun talagang, kasi like sa tagal ko sa industriya, I've experienced like working with, hindi ko napapangalanan, but you know, like when you're on tour, there are some na difficult talaga and nakakababa ng energy. But with this too, with DJ, kahit sobrang pagod, lalo na yung last natin, yung 3 cities na dire-diretso talaga, sobrang wala ako nakitang reklamo, all smiles, talagang ang saya kasi ganun yung kinakapitan namin, ganun yung environment na meron kami. Kaya sobrang sakit at sobrang hirap na parang nandito na kami sa last 5 shows na ayaw talaga namin matapos. Thank you so much. Tissue ba? Tissue. Bittersweet, guys. Of course, bittersweet. Like all good things, they must come to an end. Pero meron ding bagong beginning na may announce mo tayo mamaya. So at this point, maybe ask the press for your questions. I see Hi po! Hey, mabuhay! Congratulations! And for sure, lahat to memorable, ganyan. Pero was there an effort from your end para tumatak talaga lahat ng pinupuntahan ninyong performances? And of course, how is it performing to different Filipinos across the globe? Any effort to make it special, oo naman po, every single time. Like, siguro, particularly sa set ko, yung ginagawa ko, it's always, parang siyang customized. Kasi yung mga spills ko palagi, di ko pa lang kung nakikita niyo po sa TikTok, puro kabalahuraan ko yung trending at hindi performances. And that I think started with
Actually, hindi namin siya inisip na maging parte ng show na people would be excited to see and watch. But it became part of the show na depende sa topak din ng mga taong kasama namin sa show, yung mga nangyayari sa show. So, parang every experience, every show is different because of the energy, the interaction, and in terms of the production side of it. Si TJ and si Direk and the entire team talagang they always work hand in hand. Kung, guys, saan tayo mag-ano ngayon? Saan tayo magsa-satellite stage? Anong gagawin natin para ma-surprise sila? Saan natin gagawin to? Anong gagawin natin yan? So parang they never settle for kung ano na yung naging magandang performance. They always both strive to surpass kung ano yung magandang performance na nagawa nila. So, as their manager, yun yun. As much as we can, syempre, binibigay namin yung best talaga. Lalo pag outside of the country. Kasi iniisip namin palagi, oo, medyo may pagod na naramdaman kasi sunod-sunod. Pero kami isang ginawa sa Amerika, 4 nights straight. As in Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 2 cities, 2 San Francisco, 2 LA. Pero doon mo makikita na pinaghirapan nila tong ticket na to eh. I mean, pinagpuyatan nila to, hindi madali ang buhay doon. Kaya kailangan namin ibigay yung nararapat na experience for all of them. So we always make that conscious effort na ibigay natin yung best sa kanila palagi. May mga... wala ako sa train of thought ko. May mga times din na syempre, hindi ko alam kung paano ko siya gagawing raw or authentic as possible kasi it's 40 shows. Iba-iba talaga. Yun yung challenge sa akin. But each and every time, meron talaga nangyayaring special. Every concert may ginawa. Usually nangyayari, may marriage proposals. Yung mga usual na nangyari sa shows namin. Hindi ko alam kung meron akong iilan na wala. Pero bilang lang yun sa 40 na nawala. Sa 35 na ginawa lang. Isa lang ba? Eh, Jeddah lang. Isa lang yung wala. Kasi parang, hindi... baka meron nila namin alam. Hindi lang nabuton. Ilan lang. Pero yun, yung iba-iba yung nangyayari sa CDO naman, gumawa kami ng gender reveal. So hindi ko alam bakit ganun yung nangyayari, but nagiging special siya each and every city. Maybe because of hindi lang sa amin, kundi yung audiences na excited din sila na ma-experience yung buong concert. At excited silang i-share sa amin yung story din nila through the concert that we're having. Yes, at saka gusto ko rin like, yung objective kasi like nung nag-usap kami ni DJ, nila the whole cornerstone, nung itutour talaga siya. Medyo mahirap nga sa side nila and how to convince to bring the bracelets. Kasi like, alam naman natin like pagka nagtutour talaga yung isang artist, pag after ng big concert, pag nag-tour, iba na yung itsura ng concert nila. Mas maliit na venue, so feeling nila sa technicals din mas maliit. But we try to push that kahit pa paano may production value. Hindi man same, hindi same yung stage na nabibigay namin, but at least maibigay namin yung parehong pakiramdam nung nasa Araneta. So we're just so grateful for all the producers na naniwala doon sa adikain namin, yung sa objective namin to bring the SNM experience to them. And so far naman, sobrang saya ng mga tao at yun yung parang pinakamasarap sa pakiramdam namin na every after concert, grabe yung mga tweet nila, grabe yung mga post nila, and yun yung pinakamasarap sa pakiramdam talaga, na maramdaman nila yung worth ng pera nila ay sulit na sulit. Meron ba dun sa mga dates na na-reschedule? Wala naman. Reschedule? Parang wala na reschedule. Wala na reschedule. Lahat natuloy. lahat na tuloy. Hindi ka na. Which one? Yeah. Pero ano ba? Pero munti ka rin. Pero, kinaya. Share din. Ay, pwede mo daw i-share. Isa sa pinaka hindi ko makakalimutan na experience. Bago lang to. Aside sa mic. Bago lang to. Mga soft touch eh. Ba't ka ganun? Mga 2 weeks ago, we were in Laguna. We had 2 days. 2-day show yun. Sold out yun atin eh. Sold out yung both shows before nangyari pa yung show. So na-sold out na siya mga weeks before pa lang. On the first day, nung day 1, in the middle of my set,
last song ko bago pumasok si KZ. I was singing Kung Shaman, isa sa yung Bisaya song ko. Nawala yung boses ko. As in, total zero. From 10, na okay ako nung opening, biglang hindi ko alam ano na. Like walang sound? Meron pero hirap magsalita. Walang lumalabas. And first time ko siya ma-experience. So sobra akong in shock na natakot na anong gagawin ko, paano ko gagawin ito. May 3 songs pa ako mamaya, kakantayin pa namin yung palagi. Kakantayin ko pa iba kong songs. So, nung pagbalik ko, after ng set ni KZ, kumanta ako ng Harana, ng Broken ni Edgar, kinanta ko. Tapos, first few lines, narinig niya, na wala nga, lumabas siya. Sa likod, lumabas siya sa dressing room, kinuha niya yung mic, tapos sinabayan niya ako na matapos yung song na yun. And eventually, nasa backstage ako makanta. And eventually, natapos yung song, but parang pa-spoken na halos. And like, sobrang hirap ako nung nagawa ko yun. But, yung ano namin nun, yun nga, muntik na siyang ma-reschedule kasi yung problema namin nun, day 1 pa lang yun. Meron pa kami isang full concert the day after. So we had to consult a doctor kung anong pwedeng gawin, anong mga remedies na pwede kong gawin. I took meds, kung anong pwede. Na medyo nahirapan kami. Tapos eventually, dun makikita at dun ko na-appreciate talaga yung importance of having a team that's really core talaga. Magkasama na kami sa maraming shows, so alam na namin, kilala namin isa't isa. So lahat parang, guys, I need your help. Feeling ko hindi ako 100% day. So lahat sila backups. Bro, ako bahala dyan. Sige, lagyan na lang kita ng keyboard. Sige, babaan natin to. Siya naman, sige teach. Yung ano mo dito, bawasan ko muna para hindi ma-affect yung throat mo. Ganun, so tulungan talaga kami yung day na yun. And I had to be honest, I had to tell everybody na sabi ko, guys, mapansin nyo naman siguro na medyo iba yung voice ko ngayon. So, tapos sabi ko, but it's gonna be a very special show. So, masasabi ko ang one of the most special shows yun. Right after I was singing the last line of the last song palagi, nung kinanta ko na, hindi na talaga siya, naubos na talaga siya. So, nung kinanta ko siya, wala na lumabas sa boses, sinalo niya ako. So siya yung kumanta ng whole part of the last chorus of the song. And yun, masasabi ko rin na because I have a fan base that's really there to listen and support, na masasabi kong very thankful ako sa mga between na nandun. Every time na feeling ko na kukulang yung nabibigay kong boses, papalakpak sila and they cheer on me. And parang naging buong gabi kumakanta sila. So parang feeling ko nga dapat hati-hati kami sa TF nun, hindi lang ako. Sila na rin yung kumanta. Gcash na. So yun isa sa mga naging special na muntik na schedule pero wala naman. Lahat naman ng shows namin tuloy na tuloy. Thank you, both. Congrats. Thank you so much. Thank you, Chikanes. Now, si Chris naman from One Music Page. Hello. So throughout yung 35 na first stages ng tour, ano yung mga pinaka-memorable na fan interaction niyo dun sa tour? So touch talaga. First, meron siyang timer. Every 5 minutes kailangan. First in mind would be 2 weeks, last week, parang gano'n. May nagpa-picture sa amin, babae naka-short siya, tapos may tattoo siya dito. Mukha namin dalawa. Isa yun, so mukha ako, tapos mukha niya. Hindi ko alam saan si Brati doon. Dito. Tapos yun, isa yun, so parang, galing nito, pero kakaiba. Wala nga kung tattoo na mukha mo. Siya meron. Isa yun, sa unique sa akin, so far naisip ko. Yung may nagpabasa, kasi ginagawa po nila. So this is also one of those times na parang unique to every stop is meron silang mga sarili-sarili nilang sign. So like, the more creative the sign is, mas madali namin napapansin. Tapos sinusulat nila din yung mga ginagawa nila. Tapos yung isa sa mga nabasa ko yung magpa-picture ka sa akin kasi nagbenta kami ng kambing para lang makabenta kami ng VIP ticket, ganyan. So, I think isa yun. Tapos yung, oo,
yung, syempre sa 35 shows na nagawa na namin, meron mga between talaga na tawag namin sa kanila ang OOA. Nanood na po sila ng SNM ng mga ano, may nanood na ng 7 times, 8 times, ganyan-ganyan. Tapos gumagawa sila ng parang attendance checklist. Tapos every time nandun sila, i-check namin yung attendance kung saan sila umattend, ganyan. Tapos magpipicture kami. Yun yung mga like one of the fondest memories with fans. Ikaw, right? Sisigaw ko ng... Hindi ko sisigawan ka lang. Well, ano, hindi ko yung umabot tayo sa gender reveal. Oh, That random moment na parang may nagtaas ng Gender reveal. Tapos parang nag-talk pa ako kay TJ. Tawagin mo ako. Tawagin mo, may inisip ako. Tapos siya lang kasi nakakarinig sa akin sa in-ear niya pagka nag-talk back kami. Tapos tinawag ako ng TJ, tapos ginawa namin yung gender reveal using the bracelets. So it's either, nag-flicker lang siya, tapos So, lahat ng tao nakaganon. nakataas lang yung kamay ng mga tao, tapos parang kapag pink, babae, pagka blue, lalaki. So we had to double check. Kasi baka mamaya mali yung ano. Tapos binigyan namin siya, parang binigyan namin siya ng, kumbaga ng gender reveal na hindi niya inaasahan. So, ito sa, kumbaga like aside from yung mga, ang never talaga nag-fail na nakakataba ng puso yung mga proposal. Kasi talagang you'll feel the love every time na nangyayari yung moment na yun. And yung gender reveal din ganun, kasi nga sobra yung reaction nila, di ba, pinost namin yun. So ang sarap lang makakita ng ganong emotion na buhay live. So ito tama sinasabi nila, every show may bagong nangyayari. Merong iba nga, magkakahiwalay na sila tapos nagkabalikan sila dahil sa parang may iba lalapit sa amin, sasabihin talaga nila upfront, you know what, let me just tell you this, you just saved a 17-year marriage. May mga ganun. So, yun yung mga times na, wow, grabe to, parang kakaiba to. And marami sila all throughout the shows that we did. Yun po. Tapos sa last na lang kay kay Direk Jan, Kay Master. Direct. Master Director. Master Master Show. Nung confirm na when you started working dun sa visualizing this show, anong vision yung naisip niyo for this show and how did it and yung end product how did it feel na nung nakita mo na nangyayari na yung May footage talaga. Like kasi nung ginagawa namin like last year yung Sarili Nating Mundo na show. Ang naisip lang talaga namin, like nung syempre yung venue was sa Big Dome, parang naisip lang talaga namin ni Enzo, yung stage designer na sabi ko gusto ko parang tugtungan yung Araneta Coliseum, na parang kaya yung stage ni DJ, parang half ng mundo. So naka-cove siya na gano'n. And it was, kumbaga pinaka-naiyak talaga ako nung nakita ko na nung nire-rehearse ko was nung nag-meeting kami na ang daming pinitch ko yung idea na yung Palagi kasi is a very strong song. So parang kailangan yung visuals niya, yung pagkaka-present mo doon sa song na yun, sobrang lakas din. So yun yung parang pinaka-pressure for me, that song. Pero nung pinakita ko yung song na yun, parang na-imagine ko lang for some weird reason is may pumapasok na literal na red vintage Mini Cooper na pumapasok sa stage. Tapos doon na lang nabuo yung nandun para si Kizzy, we can put a camera. So nung ginagawa namin siya doon sa rehearsal, naiyak talaga ako kasi yun yung pakiramdam na gusto ko maramdaman ng mga tao. Yung parang ang romantic talaga ng song na to. So yun yung pinaka-pressure at the same time, pinaka-memorable for me nung naging, yung nabuhay na siya yung moment niya. Okay, si Grace from Metro Style. Hi, good afternoon. Hello. Congratulations. My question is, paano nag-evolve yung relationship and collaboration from the start and then up to like itong mga last times? Kami na, ngayon. Sobra, as in, every week kasi kami magkasama. So, hinahanap-hanap namin ng isa't isa. Literal, pag wala kaming S&M sa weekend or sa week na yun, or mga 2 weeks na,
yun, maghahanapan kami, so mag-meet up kami, and sobrang naging close na rin kami talaga na halos lahat ng mga plano namin sa buhay, kunwari, kami ni Casey may plano kaming ganito, uy, Direk, anong ginawa niyo sa ganitong mga aspeto ng ano niyo, ng life niyo, so naging super close na rin kami. Aside from, syempre sa amin, lalo yung mga anak ng best friend na ni Casey ngayon, yung si Forrest, si 4 years old. Siyempre sa amin din, sa aming dalawa as a couple. Kaya sabi nga namin lagi, super thankful kami sa Panginoon na we get to do this together. Kasi hindi kami pang long distance talagang dalawa eh. We're a clingy couple. So pag hindi ko ma-imagine kung hindi kami magkasama sa tour na to, kung hindi siya yung... Away lang siguro kami ng away. Ituloy mo na yung ituloy mo na tong... Hanggang doon lang ang kwento ko. Feeling ko lang, super thankful kami na we get to do this together. Oh, thank you. Sino ba? Kayo ba? Hindi, ako rin parang sobrang grateful talaga ako na nasama ako dun sa group na to. Like yung kay TJ, yung sa first namin, yung Frontier. Basta tandaan-tanda ko na yung sinabi ni TJ sa akin, Direk, ko na bahala kasi tatayo lang talaga ako. Kasi ko na bahala sa visuals, ganyan. Tapos, sige. Tapos, from then on, naging mas collaborative na siya, mas alam niya na rin yung gusto niya. Hanggang ngayon, hindi na siya nakatayo tumatakbo na siya sa stage, kasing likod na rin niya si Casey. So, Kembot na lang talaga ang hinihintay natin. yun na nga eh, yung Kembot na lang talaga na hinihintay namin eh. And ang sarap lang to work with friends now, kasi nga parang, ang sarap lang nung magkaibigan kayo, pero pagka nasa show kayo, yung para kayong, you have that certain respect na, sige, work tayo ngayon. O, direct, may gusto ko, sige, gawin natin, ganyan. Pero pagkatapos nun, wala, balbala na naman. So yun yung ang sarap ng yung buong team, yung relation ng buong team, ganun. Kaya, ang pakasakit na 5 show na lang talaga. Babalik pa rin ako dun. Okay, I have another question. So no matter how you prepare, May timer na so, Naka-timer din pala siya. No matter how much you prepare, syempre may mga unexpected nangyayari. It's a live event after all. So aside yung kanina yung sinabi mo na wala ng boses, ganyan, can you share more of that? And then paano kayo nagsaluhan? Like you said, di ba, si John lang naririnig mo sa in-ear mo, meron ka pang mga memorable na sinabi ni John sa'yo. Before si TJ, may share lang ako. Sobrang na-amaze ako sa moment na to. Kasi sobra kaming passionate lahat, the whole team, to give the best show sa lahat ng city na, or ng lugar na pinupuntahan talaga namin. There's this one time na syempre, alam naman natin na yung mga technical difficulties talaga, minsan hindi talaga naiiwasan. Diba? So, may one song talaga doon na nawalan ng audio sa house. So si TJ, tuloy-tuloy lang kumakanta, pero naka-monitors lang siya, pero hindi namin siya naririnig sa house. So, syempre, medyo nagpanik kami, ano nangyari, may nabunot, ganyan. Tapos after that, natapos yung song, tsaka parang, kumbaga nanghinayang kami because of, kumbaga nanakawan ng isang song yung mga tao dahil nawala yun. So after noon, nagtuloy-tuloy lang kami, tuloy-tuloy. Pagbalik namin ng dressing room, kaming tatlo nandun. So, sobrang sakit yun, parang kahit na, hindi ko naman kasalanan, kahit na ano, pero parang nangihinayang kami doon sa moment na bakit may ganon. Si TJ then was so frustrated because sobrang gusto niyang maging maganda yung show. Tapos kami talaga sobrang medyo negatron na kami ni TJ na naiinis na kami. Tapos si Casey, hinatak kaming dalawa sa CR. Tapos sabi niya, sandali lang, huwag tayo magpapaano sa mga evil na ganyan. Let's pray. Tapos nag-pray kaming tatlo doon na ang ganda lang ng moment na, syempre, at the end of the day, tao ka rin, nagagalit ka rin, nagpupustate ka rin. Pero may isang tao na talagang umahatak sa amin na, wait lang, hinga lang tayo, magdasal tayo. Hindi ating gusto to, may purpose to, tinetest lang tayo ng mga evil na kung ano-ano man yan. So for me, isang memorable na nangyari sa akin yun, na talagang grateful ako to share this tour with them talaga. For me, technical difficulties na mga ganun. Araneta would be one. Yung nabagsak yung mic ko, day 2, nabagsak yung mic ko. Tapos mga 5 times kami nagpalit ng microphone on stage. Tapos parang hindi ko na alam yung mararamdaman ko, hindi ko na alam gagawin ko, paano ba to? Pero
again, when you are just closely working with everybody and you're in an environment where alam mong sasaluhin ka ng lahat ng mga kasama mo on stage, na pull off naman namin siya. Sa utak ko lang noon, hindi ko alam kung nag-worship ako noon eh. sa video, nag-worship na lang ako na parang, Lord, ikaw na to, wala akong magagawa dito, nangyayari talaga to. So nag-worship ako and the string section came in, the keyboards came in, the crowds were shouting, they were roaring hanggang sa nakuha namin yung mic. And ayun, nasalo naman namin yung moment, but that was like a good 3 minutes of nothing, no microphone. It's online. Ngayon pag nare-review ko yun, na-amaze ako na nangyari yung moment na yun, but sinalo ako ng lahat ng mga kabanda ko and the people of in the whole arena. Hindi, ano yun, batting tayo. Actually, madami. Sa 40 shows, imagine nyo naman po, sa 35 pala. Sa 35, syempre sa dami, meron talaga mga bagay na hinaharap. Actually, mas lalo ang prod. Sila Ate Cynthia, then timer to 5 minutes. Dapat pala ganyan. Pisonet. Kasi Ayan, ganyan po siya sa concert. yeah. So, yun na nga po, yung prod talaga yung pinaka humaharap sa lahat ng problema. Yung iba nga, hindi na namin nalalaman hanggang ngayon. But siguro, babalik din po ulit dun sa, we're just really grateful na the team that we have ay parang a pool of super talented and passionate people na pag may problema na nangyayari, sige ako na yan, gagawa ka ng paraan, gagawa namin ng paraan. Ganyan. So, hindi lumalaki yung problema. Imbes na tinatambayan yung problema, pinalalaki, pinabibigat, lahat nag-chip in para pagaanin yung struggle, yung problema, and to always make it seem like the problems don't even matter when we're doing the show. Kasi ang top priority namin talaga is for the people to enjoy the show and for them to come home and masabi nila na, okay, worth it yung panaghirapan kong pera na binayad ko dun sa show. So, ayun. Yun. Okay, time's up. Okay, si Kevin from Manila Concerts. Hi po. No po. Okay, Hello? kakagin nyo lang ng ano. Yes. So, Alright. Congrats sa Thank you. successful 40 shows. May question po for Direct John. Direct, is this your busiest year? Yeah. And what differs from this tour sa mga na-produce niyo pong shows before? Well, first tour experience ko siya. And busiest tour, happiest year ko. Mas nasabi kong happiest year ko talaga. Like, sa lahat ng aspeto talagang sobrang 2025 is I don't know, sobrang special talaga niya. Like, hindi ko makakalimutan ng taon na to. Kinasabi nga ni DJ, yung buong taon na to umigot din sa SNM. It's like, ang sarap lang na nakakapag-tour ka, nakakapagtrabaho ka, nakakapag-share ka ng passion mo. Parang ano pa bang sobrang hindi ko na, like minsan na-random post na lang ako sa IG kasi doon ko na lang siya nare-release yung pagpapasalamat ko sa Panginoon dun sa mga na-experience ko. Kaya sobra tong taon na to. And pinag-pray ko na magtuloy-tuloy talaga siya. Maiiyak ka pa ako. Last question po. Anong city yung pinag-gusto nyo balikan ulit? Thank you. ang hirap kasi 39 yung magtatampo eh. Paanan pa natin ulit. Ibabash kayo ng 39. 39 countries. Sabi niyo kami ang best friend. Kakasabi yung best crowd, black press crowd. Hindi ang hirap eh. Ako siguro, CDO, hometown ko kasi yun eh. So, when I went back there, parang bumalik lang yung mga alaala, especially the venue na pinuntahan namin, yung Kitkay Center. Kasi doon ako dati nag-host, nag-host pa lang ako ng events doon for ABS. Doon ako mga unang performances ko, unang kanta ko. So, ako sa akin, Cagayan de Oro. And binigay naman din nila yung one of the best crowds. Binigay din naman nila sa akin yung parang homecoming concert na naramdaman ko talaga na proud sila sa akin. Sana. Proud sila sa akin. Proud
naman sila sa ano, ramdaman ko naman yun. Kaya happy ako to be back there nung concert. Fiesta pa sakto. Safe na sagot mo ang galing mo. Isip mo yun. Siyempre sasabihin ko din, Digo City. Hometown ko din, para sure. Batangas ka. Hometown ko din, Batangas. Bawal gumaya. Dapat pala sinabi niyo po, except for your hometown. Sabi ko na. Hindi, pero seryoso, ako din Digo City. Kasi yung Coliseum, kung saan ginawa yung S&M Davao del Sur actually, is the Coliseum where I auditioned 13 years ago. So, nung kumanta ko ng Summer Over the Rainbow in front of Sir Gary, si Jake, si Tita Pelita, and si Sir Martin. And so, when we did S&M, that was the first time na bumalik ako dun sa venue na yun. And the first time I performed in that venue after 13 years, 3 months, and 3 days. So, sobrang siyang memorable for me, and I would love to do it again. Oh, ikaw, Billy, sino? Ako hindi. Aside from Batangas, dahil lahat naman ng crowd talaga, lahat special. Pero yung isang tumatak talaga sa akin, syempre bilang director, yun talagang parang Disneyland ng yung Jeddah. Hindi kasi masyadong nag-show sa Jeddah, pero they're trying to open na mga concerts. So, kami isa sa mga unang gumamit ng venue nila. First Filipino din si TJ to perform ng concert, tapos yung ticket selling din, may gano'n. Yung sobrang OA ng venue na sa labas pala naka-carpet na. Tapos yung dressing room, parang 12 yata na hotel na ayaw mo na rin mag-work kasi parang ka nasa suite. Tapos yung LED, sobrang laki talaga, yung OA. Yung hinihingi namin, sobrang lang, sabi nila, hindi, mayabang kami, ito yung bibigay namin sa inyo. Yung lapad ng stage, punong-puno yun, one of the... Grabe, as in malaki pa sa setup na yun kaysa sa Araneta. Kung ika-calculate mo yung LED panels and everything and the lights, yung camera din, tsaka yung follow spot na naka-monitor, may bullseye na gano'n, yung sabi ko, ay, ang Disneyland for me. At yung audience, naka-lazy boy talaga. As in talagang, was one of the best venues na talagang na-amaze kami. Jeddah. Mamaya. Ay, sorry. Kapag na-amaze ako sa lazy boy. Ay, meron ka pa. Si Manila Santos from Push That TV. Kinukay ba yung artist? Sabi ko na. Amazing sa Hi guys. So yung question ko is, parang let's put ourselves not as artists and parang ano yung discovery niyo mag-asawa kay John and vice versa? When you're not on stage, when you're not working, those in-between moments. Yung mag-asawa And then for TJ and Casey, na-discover ko sa kanila. It's like kami pala, si TJ kasi like nung unang umpisa namin talaga, nung nagligawan stage pa lang. Sobrang tahimik to. Sobrang tahimik to, si TJ. Yung sobrang siyang, reserve. Tapos tahimik lang, chill lang, steady lang. Pero yung pag naging close mo siya, sobrang siyang clingy, sobrang siyang sweet, thoughtful, at sobrang nakakatawa siya. Grabe yung sense of humor niya. Na si Casey din, gano'n yung tingin ko. Kasi nung first time namin mag-birthday Casey sa Casey Experience nun, alam mong may wall si Casey pagka hindi pa kayo close. Yung parang hanggang dito lang ako. Yung may gano'n siya. Pero pag nabasag mo yung wall na yun, grabe. As in talagang, you'll feel that... Ayoko ibalik yung wall kasi sobrang sweet. Silang dalawa mag-asawa. As in talagang sobrang thoughtful, sobrang yung mga maliliit na bagay na nasa kwarto ka, text ka, direksang ka, kahit tayo. Yung pwede naman na sila lang yung umikot, pero yung medyo clingy sila sa group. And na-discover ko na pwede pala pang stand-up comedy si Tracy. Yun yung isang discovery namin. Na pag-set niya na kasi, ilang songs ba siya? 4? 3 lang. 3 songs. Pero yung spills niya, mahaba.
So yun yung popcorn time namin, tawag namin popcorn time. Kasi pagkatapos ng opening ng Toyo, balik Toyo na yan, lalabas na yung mga sa tech booth, no? Lalabas na yung halo-halo. Ganun na kami. Kasi mahabang chikahan na talaga yan. Tapos pag alam mo nang ilalanding, tsaka na namin ibababa yung kasi kakanta na siya. Pero yun yung isang discovery namin ni Casey na sobra siyang nakakatawa at kaya niyang, medyo na-insecure si Jokoy, ano niya to Jokoy is shaking Kinabahan siya. Alam ko yung mukhang yan. Alam ko yung mukhang yan. Singer ka Lagi siya sabi ko, singer ako Pwede nga pag banana pala ito eh. Hindi kasi, sila din naman kasi yun. Tapos pag sobrang overtime na talaga, nilalagay na lang nila sa prompter. Tama na chika, move on na, next song. Ganyan. Tapos gaganyan-ganyan, babasa. Tapos babasahin ko talaga, guys, sabi nila dito, tama na chika, next song na. Discovery natin kay Direk John. Si Direk John, isa siya sa mga, like, kung paano namin nakikita si Sir Martin, si Direk John. Direk John! Ginukoy mo siya, Martin ka nga. Oo, Martin Yabera ka ngayon sa akin. Yes. Concert King, Master, Director. Si Direk John, literal na lumaki tayo ng, hindi pa tayo pinapanganak, may John. Black and white pa lang ang TV. Pati rainbow. Black and white pa ang rainbow. Hindi. Bata pa lang talaga kami. Siyempre, lumaki kami nung pinapanood si Direk John. So, kung meron ka mang artista na parang feeling mo siguro mayabang ito. Kasi lumaki ng pinupuri ng mga tao, lumaki ng artista, lumaki ng sikat, ganyan-ganyan. But when we met Direk John and we became close, not only sa kanya, but kay Ate Liv and with the kids, like, sobrang kaming nababless and sobrang kaming always nare-remind na whatever we have right now, lahat ng mga bagay na to, kailangan namin i-treasure and that we must always remain grounded and dapat yung humility dapat nananatiling ganyan. Kasi kung si John Prats na siya ay ganyan siyang klaseng tao, anong karapatan namin mag-inarte at malaki-malaki ang ulo. So, ayun. And that I think also is the secret why meron siyang ganitong longevity sa career niya. Like, 60 years in the business. Grabe! Wait, di ilang taon ka na yun? Siya ang nag-groundbreaking ng ABS. Wait, ilang years ka na sa business, Recti? 30. Buto mo? Kalahati. Tama nga! Hindi pa ko pinapangaralan dito ko na sa business na ito. De, pero, kidding aside, 33 years in the business, pero yung heart mo, yung passion mo sa craft mo has remained the same. If not, nag-grow deeper and mas naging richer ka in love and yun, and in passion. Ganon ka namin nakita, yun yung na-discover namin sa iyo. And the reason why we always want to show how passionate we are with our craft. Kasi alam namin na i-receive mo yun lahat at ita-translate mo sa production pag nagpo-concert kami. So, happy birthday, please watch this. Ikaw na na-discover mo sa jowa mo. Same tayo ng realization. Hindi nga, same nga talaga. Kasi pag right kami nag-uusap ni Casey, grabe nung kaibigan natin si John Prats, totoo ba to? Ganun kami lagi kasi Di ba nasa notebook mo lang dati tapos gabi? sa wallet ko yung photo card na may sleeve sa loob, tapos t-shirt sa labas, may buka shells, tapos naglompang pa ako nun dahil John Prats, mahaba yung buka dito. So, sabi ko, tas ngayon kaibigan namin siya. Pero yun nga, pag na-realize namin na ang dami namin natututunan sa kanya. Isa mga sinabi mo sa akin, hindi ko makalimutan. Sabi mo, ano kasi yan, pare, yung nagsisimula yan sa maliliit na mga bagay. Kunwari, nasa set ka, syempre ikaw yung star dyan, ikaw yung mag-show, ikaw yung star dyan. May lumapit sa'yo, sabihin sa'yo, hindi yan gusto mo? Gusto mo ng kape? Gusto mo ng ganito? Pag yung mga ganong maliliit na bagay, binibigyan mo ng meaning na, uy, ako yung star dito, ako yung malaki dito, kasi ako yung parang pinupuri. Pag yun binibigyan mo ng meaning yung ganong mga bagay, doon magsisimula yun sa maliliit na mga bagay. Kaya tinatandaan ko yung lagi sinasabi niya na nagtatrabaho lang naman lahat ng tao, para sa naman kami nagtatrabaho dito. It's just so happened, yung work niya,
So, wag ilagay sa ulo ang mga ganyang mga pupuri, ang mga binibigyan ng services ng mga tao sa iyo kasi yun yung delikado. So yun, humility ni Direk John, yun yung isa sa mga bagay na sobrang namin hinahangaan sa amin, nagustuhan sa amin. Tsaka kung paano pala siya magmahal sa family niya. Yun, yung kahit wala na kami tulog, di ba minsan na lang po kami nakakauwi. Pero pag nakakauwi siya, kahit wala siyang tulog, maghahatid pa rin siya ng anak sa school, magsusundo pa rin siya ng anak sa school. Kahit mahaba yung meeting namin, guys, kaya naman susundo pa ako ng bata. Yung tatay pa rin siya. Yung kahit pwede naman na sanang may iba ng taong gumawa. Kasi John Prats na siya, di ba? Busy pa siya as a master director. But sobrang talaga siya sa family. So, yan. Direct John again, happy birthday. Please. Ay, sorry. Last two questions natin, si Julian ang Paul. Aww. Ay, wala nagpaparaya. Si Miss Marinel muna, Miss Marinel Cruz, the Marinel Cruz of Philippine Daily Inquirer. Magtanong lang po kayo. Again, buksan ko lang yung panel. Guys, kasi diba 35 shows tapos iba't ibang cities. Grabe, sobrang accomplishment. Pa-share naman ng survival tips. Kahit tigna-tatlo kayo. Yung in terms of emotions, spiritual, and financial. Yan. Sino? Oo, yung pointers sa ibang mga artists. You have one on tour. Gising ng maaga para libre ang breakfast sa hotel. Iwan na yun? Ay, ako po, number one financial tip. As a guest, asawahin mo yung main artist. 4 songs, 2 income. Hindi, joke. Emotional, spiritual, and financial. Emotional travel hack. I think to always remind yourself now, ako as KZ, I think I always remind myself na kung ano man yung meron kami ngayon, what I get to experience as an artist. Imagine niyo po, kahit na naka-support lang kami dito kay TJ, I feel very proud that I get to be part of history. Kasi like, i-debunk niya na lang po kung hindi man totoo, but I think, based on what I know, this is the biggest tour na alam ko. Like, sinong solo artist ang nag-show ng 40 shows in one single tour in a span of less than a year? Wala pa akong nalalaman na ganun. So, the fact that I get to be part of that, kung hindi ko i-remind yung sarili ko to always be grateful sa bagay na yon. Sometimes kakainin ka ng pagod, sometimes feeling mo mababurn out kasi gusto ko lang matulog today, ganyan. But yun I think, spiritual and emotional hack is to always remind yourself na ang daming tao who are still praying for the opportunity that you already have. So, yung pagod mo, yung na yun, lahat naman ng bagay na gusto mong gawin at mahirap gawin at worth it na gawin ay nakakapagod. So, I always remind myself to always be grateful and to remain passionate in what I do and to always remember why I begin this journey. Well, thank you so much. Thank you. And financial, ipa-deposit po agad ang TF at ang per dime sa account para hindi makuha sa bulsa. Ganun na lang. At pag sinabing merong sponsors dinner, sumama kayo. Para wala kayong babayaran. Kasi libre yun. Ganun. Tapos, pag day off, at pag may nag-aya ng outlet, magtulog-tulugan. Yun ang pinakamahirap pa. Mahirap. Kasi kami sa tour namin, tigdadalawa lang naman yung paa, pero may mga umuwi ng 8 yung sapatos, 5 yung sapatos. Mga ganun. Oo. Sorry. Isa lang naman yung ulo. 5 ang... 10 yung sombrerong inuwi. 2 lang yung kamay, mag-uuwi ng gitara. Hindi, pero yun siguro. Joke lang. Ikaw. Financial, spiritual, and... Practical tips, guys. Ay, practical. Kagaya nung kay Casey. Go teach. Always start your day with worship sa akin.
Then lagi yung ginagawa, every time. Hotel sa mga kami lagi, so usually may maganda yung labas. So yun yung una kong ginagawa. Every single day, I start my day with worship. I thank God. Bakit kami nandito? Bakit sa amin binigay itong experience na to? Bakit sa amin nangyari itong ganitong bagay? Yun, start your day with worship. Always have that. Kung pagod ka, always lean to the brighter side and have that gratitude attitude. Na, like kami nire-remind ako ng mga bandmates ko at team na, yes, minsan, ang dami natin ginagawa, pagod tayo, pero let us not forget that we are doing something extraordinary. There's a reason why out of the thousands of people na nandyan ngayon, tayo yung nasa stage. And ako yung may hawak ng mic. Kaya, I always, I never want to take that opportunity for granted. That's why, lagi kong binibigyan yung sarili ko ng reason na bakit pa ako nandito. It's all for the purpose na binigay sa amin ni Lord. Kaya, yun yung mga lagi namin pinapractice. Kami, every time, meron kami laging moments na, grabe no, dati, ganito tayo, ngayon, nandito na tayo. So, binabalikan namin yung mga binigay na blessing sa amin kasi lang baka nakakalimutan namin na ang layo na rin ang narating namin. Kahit meron pa kami mga gusto maabot na goals, pero malayo na rin ang naabot natin. Financial, kung maaaring mag-request sa producer ng hotel na malayo sa outlet, mas okay yun. Yun lang. Pares kami siguro ni TJ, like I start my morning pag nasa hotel kami, like worship song, talagang to boost your, kumbaga yung pagsimula mo ng araw, positive ka, di ba? So, siguro importante rin yung tama rin yung maging grateful ka dun sa, ako sobrang grateful ako dun sa, like sabi nga ni Keys, 33 years ko sa industry, I still get to do what I love. And sabi ko nga, yun yung pinaka-the best award na nare-receive ko. Yung, grabe no, yung parang, nandito pa rin ako. Wala lang ako sa camera, hindi lang ako yung nakaharap. But, yung purpose lang namin ng production team na natutuwa kami na kahit paano may angat yung OPM when it comes to live events pag nasa ibang bansa, nasa ibang tour. At the same time, natutulungan namin yung mga artists, di ba, na kahit yung madagdagan yung galing nila, like the visuals kasi it helps eh. It helps at the same time sa mga audience yung pakiramdam nila. So yun pa lang na naihatid namin yun sa mga lugar na pinupuntahan namin. Sobrang hindi ko nakukuha ang mapagod dahil puro saya lang yung nararamdaman ng puso ko. Kaya dun sa mental yun lang eh, yung parang sobrang saya ko lang, wala akong at the same time, kasama ko yung grupo na sobrang saya lang kasama. At sana laging ganun yung kasama kong grupo. Di ba? Yun lang yung parang sabi ko nga, pag may next tour or ano, sana ganun pa rin. Di ba? Na, kasi sobrang, hindi talaga namin nararamdaman yung pagod. Sobrang saya lang ng mga puso namin. Like sila team, lahat ng mga staff, lahat ng crew, sobrang na kaming pamilya. And sa financial naman, bago ka lumipad, ibigay mo na sa asawa mo yung pera. Yun, bigyan mo na yung sa asawa yung pera. May kasama ko. Paano? Ayun lang. Akin minsan minsan buhay-bisita lang. And yun lang, iniisip ko lang din sa financial yung kung ano yung purpose. Kasi minsan nga napapabili ng maraming sapatos. So minsan kailangan mo lang talaga magpigil. Kasi minsan ginajustify mo na kung mura dito. Hindi naman talaga eh. Oo, tapos pag yung dalawang to, papag kami, deserve yan, direct deserve. Siyempre, feeling mo naman talaga deserve. Thank you guys. Thank you po. Second to the last question, Julian from Pop Magazine.